Say no to online illegal wildlife trading. Tumutol sa online na illegal na kalakalan ng buhay ilang. So yun po yung ating pag-uusapan sa videong ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humihingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, say no to online illegal wildlife trading. Tumutol tayo sa online na illegal na kalakalan ng buhay ilang. Bakit? Dahil marami na po ang napapahamak nating mga kababayan or mga kahabi na akala nila ay nagiging legal ang transaction, lalong-lalo na po sa online. So why it matters? Bakit ito mahalaga? So hayaan nyo muna magpaliwanag tayo at para makaunawa tayo kung bakit nga ba ito mahalaga. In the Philippines, the Philippines is home over 52,000 species, with about half found nowhere else in the world. So halos kalahati daw ay hindi makikita sa ibang bansa sa Pilipinas lamang. Nearly 2,000 species are threatened or at risk of extinction. Our nation, incredible biodiversity, has also made in the target of illegal wildlife trade, both on the ground and online, where social media platform fuel this hidden industry. So yung platform online raw ay nagiging ginagamit sa kalakalan, sa nakatagong industriya ng kalakalan ng buhay ilang. So sana mabigyan din natin ng pansin ng DENR na hindi lang sila nakapokus doon sa mga endangered species, sa mga threatened species, bagkus tumingin din sila doon sa mga habitat o yung mga tirahan ng mga species, dahil umuunti na rin po yung bilang ng mga species dahil wala na po silang tirahan, nawawala na po yung ating kagubatan, yung ating mga kabundukan, lahat po ay ginagawa ng mga subdivision, ginagawa ng mga kapatagan. So saan sila maninirahan? Pasalamat tayo, meron tayong mga kahabi na nagpoprotekta ng mga endangered species na para maparami pa yung mga threatened at mga endangered or yung mga extinct na species. So pasalamat tayo sa meron silang malasakit sa ating species. Ngunit ang DENR ay kung pinatutupad nila ang batas, dapat higpitan nila doon din sa mga habitat o yung mga tirahan. So what the law says? Ano ang sinasabi ng batas na ito? It is illegal to sell, buy, possess. Bawal daw magbenta, bumili at mag-alaga or transport wildlife species, their products and the derivatives without permits. So bawal po tayo magbenta, bumili at mag-alaga ng walang mga kaukulang dokumento. RA 9147 covers wildlife species, both plants and animals, including their byproduct and derivatives such as skin, scales, bone, and bloods. Dahil yung iba na mga nangangalakal ay nagbebenta ng mga balat ng mga hayop, mga buto ng hayop, at saka yung mga dugo. Yun ang ginagawa ng mga iba nating mga nangangalakal sa mga endangered species. So, ang sabi ng RA 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act number 9147, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats, appropriating funds therefore and for other purposes. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili, pangangalaga ng mga buhay ilang at
kanilang mga tirahan. So dapat hindi lang tayo mga nakapokus sa mga species, bagkus doon din sa kanilang tirahan, sa kanilang habitat. Doon din dapat mag-focus ang DENR, hindi lamang doon sa online illegal wildlife trade. Paano naman yung mga kabundukan na tirahan ng ating mga wildlife animals? So paano natin sila mapaparami kung sa tirahan nila ay wala naman? Katulad lang ng napabalita nung bagyong Yuan, marami tayong nabiktima dahil sa pagkasira ng Sierra Madre. Ito na nga lang ang natitira nating napakagandang forest, ngunit sinisira sa dakadaylan ng pagmimina. Sana doon naman mag-focus ang DNR, hindi lang doon sa mga maliliit na nangangalakal ng mga illegal. Bagkus although kailangan din po yan, pero huwag lang sila mag-focus doon, bagkus tingnan din nila ang malawakang pinsala dulot ng mga illegal mining, illegal logging at illegal deforest. So yun po dapat. So mga kahabi, dapat maunawaan din natin yung RA 9147. Tapos yung sa ano ang sinasabi ng batas na ito, online platforms are not exempt. Digital trade is monitored and finalized under the law. So sa online platform ay marami na po tayong nakaka-transaction through online, at marami na rin po mga scammer, marami na po ang mga illegal trading, at ito rin po ang ating pasubali sa ating mga kapwa mag-iibon na mag-ingat po tayo. Kung wala naman tayong mga dokumento, kung tayo ay magbebenta, ay baka na tayo ay namomonitor ng mga maritime police, ng mga kawani ng gobyerno dahil sa ating illegal na gawain sa online transaction. So yung letter D, yung pang-apat, the destruction of wildlife habitat is strictly prohibited. So yun naman pala strictly prohibited. Bakit marami pa rin ang nakakalbo nating mga kagubatan? Marami pa rin ang nakakalbo nating kabundukan. Halos yung kabundukan napapatag na. Pero mo, ginagawa na nila mga resort, yung tabing dagat, yung mga tabing bundok, ginagawa ng resort. So saan pa titira ang ating mga endangered species, mga instinct species, mga threatened species? Di doon na lang sa mga hawlat sila titira ngayon. Tapos paano pa natin sila mapaparami? So yung pangatlo po na ating talakayan ay say no to online illegal wildlife trade. Tumutol sa online na illegal na kalakalan ng buhay ilang ay dahil meron po itong mga penalties. Ito po ang mabigat pag tayo ay nahuli na patunayan nagkasala, up to 300,000 pesos fine ang ating kakaharapin, at aabot po tayo ng 4 na taon na pagkakulong, up to 4 years imprisonment, at meron pang confiscation of wildlife and digital asset. Ano ibig sabihin nito? Maaari pang makumpiska ang lahat ng ating mga punuses o yung mga inaalagaan, at lahat ng ginamit natin ng mga digital equipment doon sa ating illegal online transaction. So yun po ang ating panawagan. Sana sa mga nakakinig natin mga kahabi ay unti-unti natin ma-process or unti-unti yung natin mabago yung ating mindset sa regarding sa pag-aalaga ng mga endangered species. Dahil ang RA 9147 Conservation Protection Act, Section 27, Paragraph E at Paragraph F, yun po ang magiging kaso sa atin: illegal trading at illegal possession of endangered species. So yun po mga kahabi, hope meron tayo mga natutunan sa ating talakayan regarding po sa say no to online illegal wildlife trade. What we can do, ano ang magagawa natin? Don't buy, sell or keep wildlife on their parts, whether online or in physical market, without proper permits. So wag tayong bibili, wag tayong magbebenta, wag tayong magkikip
ng mga wildlife nang walang kaukulang mga dokumento sa ating mga transaction. So lahat dapat ng ating mga transaction ay mayroong mga kaukulang mga document, may mga kaukulang mga proper permits. Report any suspected illegal wildlife trade. So kung meron tayong inakala na gumagawa ng mga illegal na transaction, pwede natin i-report sa NBI, sa Maritime Police, or sa DNR kung kayo or tayo ay mayroon concern. Keep protect our wildlife by supporting conservation effort and spreading awareness about RA 9147. So ito po yung ating pamamaraan para ma-spread natin yung awareness about RA 91. Tayo ay nagbabahagi ng kaalaman regarding po sa Conservation and Protection Act, Republic Act 9147 para nalalaman natin yung ating rights, yung ating dapat sundin at yung dapat nating igalang na batas. Ang batas na nagpapatibay ng pananatili at pangangalaga ng mga buhay ilang at sa kanilang mga tirahan. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa ating talakayan na say no to online illegal wildlife trade. Bakit ito mahalaga? At yung pangalawa natin, ano ang sinasabi ng batas na ito, ang mga penalties at ano ang magagawa natin. Why it matters, what the law says, and penalties, and what we can do. Mga kabi, meron tayong mga natutunan at kung nagustuhan nyo itong mga talakayan na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel Olen Every Atibaba. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa ating munting channel at sa mga silent viewers dyan, at nais rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na si Roland De Luna, shoutout po, si GSB Avery, shoutout po kahabi, si Jerry Cruz, shoutout po, si Selvino Bariso Culagon Jr., shoutout po, si Mac Kelly Ang, shoutout po sa inyo kahabi, Dong Ramos Luna, shoutout po, si Ana Moreto, shoutout po, si Miko Solmerano, shoutout po sa iyo kahabi, si Randy Amaranto, shoutout po, si Lim Pacifico, shoutout po kahabi, Ana Beng Santillan Reyes, shoutout po, at last but not the least, si Kelvin Sabal Baro Pecho. So shoutout po. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-trade, sa pag-possess ng mga endangered species, mga threatened species at saka mga instinct species. Dapat alam natin yung ating mga inaalagaan na species kung ito ba ay kailangan pang iparehistro sa DENR. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.